Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay ating subscriber, no? DC Matt San Antonio, no? So maraming salamat sa patuloy yung pagtangkilik at shoutout din kay SG Victor Villegas ng Baliwag, Bulacan. So maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga subscriber na patuloy na nanonood sa channel na ito, maraming salamat po sa inyo, no? Kayo po ang dahilan, no? At ang mga security personnel, sila po ang dahilan para tayo po ay patuloy na magbahagi ng ating mga kaalaman. Ang ibabahagi po natin ngayon ay tungkol po sa post order ng tower guard, no? Ano po ba yung tower guard? Ito po yung kadalasang makikita ninyo sa mga malalawak na property na meron pong tower at merong guardhouse po sa taas, no? So yan po yung tower guard. Ngayon, doon po sa mga gwardyang naka-assign po dyan, so hindi po tulugan yung tower guard, no? Yung security tower, baka nandyan kayo, hindi po para matulog, magpahangin or what, no? So mahalaga po ang inyong gampanin sa pag-occupy o sa pag-okupa ng posisyon na yan, no? Bilang tower guard po, okay, pangunahin po sa trabaho ninyo is yung perimeter monitoring. Okay? So yan po yung pangunahin dyan, no? So monitoring and securing the perimeter of the facility. Okay? So, strategically positioned to oversee fences. Di ba? So, yung mga bakod. Okay? Baka may mga nag-over the bakod dyan, no? Sa lawak ng property, hindi na natin nakikita, no? Access points in critical areas, helping to detect and deter potential breaches or unauthorized activities. Okay? So, perimeter monitoring, pangunahin po yan. And of course, kung meron kang naobserba na unusual, of course, kasama sa trabaho ng tower guard is yung inyong reporting activity, di ba? So, dapat nire-report natin any unusual incident, any unusual, let's say, minsan makikita nyo ito typical sa mga penitentiary. Okay? Yan yung minsan na siguro mga pelikula na yung may malaking kulungan, di ba? So meron yang tower guard sa taas, tapos meron yang ilaw na umiikot. Minsan kadalasan diyan yung CCTV, no? Ang tawag namin diyan is yung panopticon, di ba? So pag sinabing panopticon, lahat nakikita niya, overseeing, yun ang ibig sabihin ng panopticon. Okay? So any observation, any unusual incident or gesture sa mga tao, kung nakikita nyo yan, dapat po i-report ninyo. Yung ibang mga tower guard nga po, may mga teleskopyo yan, no? So, para mas malawak po yung kanilang nakikita. Okay? So, kasama rin sa trabaho ninyo is to give warning, no? So, bilang gwardiya, warning system din kayo dyan. Let's say, may parating na, lalo na dun sa mga highly critical plant or highly critical facilities, naglalagay po ng tower guard para, let's say, mga few meters away, nakikita na nung gwardiya o ng security professional yung paparating, no? At naipagbibigay alam niya po yan doon sa kanyang sa management. Okay? So, kasama rin sa trabaho ninyo is yung maintaining order, no? Especially at night time, di ba? So, sabi diyan, enforcing company policies, no? Monitoring access control or access point and managing surveillance and lighting systems, di ba? So, yung mga lalo na po minsan, kadalasan talaga, classic example dito, yung mga nasa penitentiary, di ba? So, pag may mga napapanood nyo minsan, tatakas na preso, di ba? So, yun yung mga ganon, no? Pero, siyempre, sa mga highly critical facilities,
no? So meron din naman 'yan mga planta, 'di ba? So may mga tower guard 'yan. So minsan pagka kayo yung unang makakakita na may darating na VIP, 'di ba? Few meters away malalaman niyo 'yan, 'di ba? So dito sinasabi maintaining order especially at night time. 'Di ba? Kasi pagka gabi, usually wala nang masyadong activity. So kayo na lang yung nagmo-monitor, no? Dapat may mga flashlight kayo diyan, no? Yung mga searchlight, no? Mga heavy duty na searchlight. So dapat or sa ibang mga facility merong mga floodlight na umiikot, no? Kasabay ng pag-ikot ng floodlight is yung CCTV rin na yung 360 degrees, no? Yung ang tawag diyan, yung mga PTZ, no, camera, no? Pan tilt zoom cameras, no? May mga ganyan po 'yan. Okay po. So, of course, kasama sa trabaho ng tower guard, no? Let's say nakita mo may unusual at may emergency. So kasama sa trabaho nyo diyan, responding to emergencies, no? So ano ba yung mga emergencies ito na itinuturing, especially sa mga planta, no? Sunog. Okay? Away ng mga empleyado, di ba? So kayo yung unang minsan makakita niyan dahil siyempre nasa taas kayo, so makikita niyo yung galawan sa baba. So pwede kayong rumadyo agad-agad doon sa tinatawag na roving guard or let's say may mga floor guard diyan, di ba? So pwede niyo itawag agad diyan. At the same time, rumisponde kayo sa ganyang sitwasyon, no? So remaining calm, communicating well, and showing leadership until law enforcement or fire department arrives, di ba? So, yan po, no? Tayo yung, sabi nga, tayo yung frontliner. Tayo yung nagsisilbing, let's say, may sunog. Kung tayo yung frontliner, tayo yung first responder, di ba? Tayo yung mag-guide sa mga tao, tayo yung re-responde. So, let's say kung sunog yan, siyempre, tayo muna yung magpapatay ng apoy through the available fire extinguisher, no? Or firefighting equipment using our basic firefighting skills. Diba? So, yan lamang po yung ilan sa mga post-order or trabaho ng tower guard, no? Pwede naman ho kayong mag-comment dun sa iba pa na hindi po natin nabanggit. So, ito po, inuulit ko, ito po ay generic, no? Pwede nyo po itong palawigin. Depende po sa nature ng establishment na pinagjujutihan nyo po o binabantayan po ninyo. So, muli, marami pong salamat. Stay safe, be alert, and be aware.